Sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa Senado, pagkakaisa at agarang pagtulong sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, ang panawagan ngayon ng mga senador at pansamantalang isantabi muna ang usaping politika. Si Angel Pastor sa balita. Sa halip na politika, pagtulong muna sa mga nasalanta ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao ang nais pagtuunan ngayon ng pansin ng mga senador. Nanawagan si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga opisyal ng pamahalaan na isantabi muna ang kanilang pagkakaiba sa politika at ituon ang pansin sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Cayetano, dapat unahin ang rescue, relief at rehabilitation efforts upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga naapektuhang komunidad. Sinabi rin niya na nakikipag-ugnayan na ang new minority senators sa mga lokal na opisyal at iba pang ahensya upang makatulong sa mga lugar na sinalanta ng lindol. I don't think all of us fully know the extent. So far, nakikita lang natin yung mga videos, no? So hanggang dun lang muna, we will continue with our meetings. We will focus muna on Mindanao. I am not sure when the next hearing ng Blue Ribbon led by the subcommittee by Senator Marcoleta is. Muli rin isinusulong ni Cayetano ang pagpasa ng Emergency Response Department o ERD Act. Layo ng panukala na magtatag ng isang sentralisado at mas mabilis na ahensya na tututok sa disaster preparedness, emergency response at rehabilitation. Sinabi rin ni Cayetano na handa ang new minority senators na dumalo sa anumang special session na ipatatawag ng Malacanang para sa mga hakbang na makatutulong sa mabilis na pagbangon ng mga apektadong lugar. Any special session that will redound to the good of the Filipino people is welcome. Mindanao is now. Diba? They need the attention now. So if there's needed legislation, good. We will meet right away. If not, then tulong-tulong tayo. Nanawagan naman si Senator Ping Lacson na pansamantalang ihinto muna ang politika at ituon ang pansin sa kalagayan ng mga biktima ng lindol. Nagpaabot naman ng panalangin si Senator Amy Marcos para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Hiling ng senadora, panalangin ng senadora ang kaligtasan ng mga pamilya at lakas para sa mga rescuer, volunteer at iba pang tumutulong sa mga nasalanta. Samantala, nagpaplano na umano ang new majority senators na bumisita sa Mindanao ngayong linggo upang personal na mag-abot ng tulong at suriin ang sitwasyon. Ayon kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, may sapat na pondo ang pamahalaan para sa rehabilitasyon at reconstruction efforts. Anya, may nakalaang 20 bilyong piso mula sa NDRRMC Fund para sa pagpapatayo at pagsasaayos sa mga nasirang pampublikong pasilidad. Sa isa namang joint statement, inihayag ng new majority senators na nakahanda silang i-donate ang kanilang isang buwang sahod bilang ambag sa relief at recovery efforts. Samantala, nanawagan naman si Senator Bam Aquino na pabilisin ang paglalabas ng pondo para sa pagkukumpuni ng mga silid-aralang napinsala ng lindol sa Mindanao. Kasabay nito, sinabi ni Aquino na isa sa kanyang mga prioridad bilang chairman ng Committee on Basic and Education ang imbestigahan ang mabagal na pagpapatupad ng 67 billion pesos na pondo para sa pagtatayo ng 25,000 bagong silid-aralan. Mula dito sa Senado para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal, Angel Pastor, SMNI News. Nakatakdang bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng lindol. Ayon sa Malacanang, nauna na rin niyang inatasan ang mga ahensya ng pamahalaan at tugunan ng pangangailangan ng mga apektadong residente. Si Creseline Catarong sa balita. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga pasyente sa mga ospital na naapektuhan ng malakas na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa isinagawang situation briefing nitong umaga ng Martes, binigyang diin ni Marcos ang pangangailangang agad na masuri ang kalagayan ng mga ospital at matukoy ang mga ligtas na lugar na maaring paglipatan ng mga pasyente kung kinakailangan. Partikular niyang inatasan ng Department of Health at Department of Public Works and Highways na magsagawa ng agarang assessment sa mga pasilidad na naapektuhan ng lindol. Inutusan din ng Pangulo ang Department of Energy na tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa mga ospital at iba pang kritikal na pasilidad sa mga apektadong lugar. Tiniyak naman ni Marcos na gagawin ng pamahalaan ang lahat ng makakaya nito upang maihatid ang kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad. Kailangang ipagpatuloy ang paghahanda ng pamahalaan. Laging isipin ang mga biktima ng mga sakuna at gawing motivation sa kanilang pagsisilbi sa bayan ang mga taong walang matulugan
at walang makain sa mga oras ng sakuna. Sa ulat ng DOE, nakabalik na ang supply ng kuryente sa maraming lugar sa Mindanao. Inaasahan din ng DPWH ang agarang pagbubukas ng mga kalsadang naapektuhan ng pagyanig. Samantala, nananatiling ligtas at passable ang Bukana Bridge sa Davao City para sa paghahatid ng mga tulong at serbisyo. Kaugnay ng sakuna, kinumpirma ng Malacanang na may plano si Pangulong Marcos Jr. na bumisita sa mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng lindol. Inihayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na nakapaloob na sa schedule ng Pangulo ang naturang pagbisita. Meron po, hindi ko po maibibigay yung eksaktong araw pero meron po siyang balak na pumunta. Naka-schedule po yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Catarong, SMNI News.